So itong revocation token, ito yung ikakopy natin at ipipaste natin doon sa may revoke para totally siya na maalis na dito sa board. Okay, kumusta sa mga kaitin natin dyan? Matagal din tayo nakaka-upload kasi busy na tayo sa araw-araw. So, kumusta? Ang video pala natin ngayon ay about sa license, kung paano ba natin i-revoke at i-remove yung license natin sa ating mga board, no? So, ito ay para sa gumagamit ng PSFi system, standard man, or light version. Okay, so applicable po ito parehas. Kasi sa mga nagpa-PM sa atin, pag nagpalit daw sila ng board, ano daw yung gagawin nila, no, sa license pag nasira yung board. So, ano ba yung kailangan? Remove ba or revoke? So, explain muna natin, no, pag nasira yung ating board, ang gagawin natin dyan ay remove. Kasi hindi na tayo makapag-revoke kasi nga, hindi na natin ma-access yung ating portal dito sa ating board. So, yung applicable dyan ay remove only. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng remove saka revoke? So, yung remove po ay, kumbaga, inaalis lang natin yung license sa board temporarily within a period of 1 month. So, ibig sabihin dyan, pag tayo ay nagpalit ng board and then niremove lang natin yung license and then yung board na yun na pinalitan natin ay running pa rin yung PSFi doon, automatic, ibabalik siya ng system doon sa board na yon. Okay? Yung original board na yung pinalitan. So, dapat pag nagpalit tayo ng board ay ibang system na yung ating ipa-flash. Kasi kung same system pa rin, tapos niremove lang natin yung license, ay automatic siyang binabalik ni PSFi. So, dapat yung gagawin natin ay revoke pag tayo ay nagpalit ng board or mapalit ng ibang system. Okay, so take note po, pag tayo ay magpapalit ng board or magpapalit ng ibang system, dapat revoke po yung ating gagamitin. Hindi po siya remove kasi babalik po siya ng kusa within a period of 1 month. So, meron siyang provision na 1 month pag niremove lang natin yung license. So, yung revoke naman ay kumbaga permanent niya na inaalis yung license dito sa board para magamit natin siya agad-agad. So, take note po, para magamit natin siya agad-agad. So, wala po siyang provision na or probation na isang buwan, no? Wala siyang paluget, kumbaga. So, agad-agad, pwede nating magamit yung license pag ni-revoke po natin. So, unlike sa remove, yung license ay mananatili pa rin yan na naka-embed dito sa board within a period of 1 month. So, automatic siyang binabalik ni PSFi. Pag na-detect niya, na-running pa rin yung system doon sa same board na yun na inyong pinag-removean ng license. Alright, so gagawin natin para malaman talaga natin. So, unang-una, dapat connected tayo sa ating AP, no? Yan pala yung ating AP. So, ibubuo natin to. Yan yung ating PSFi box. Yan. So, connect tayo sa ating AP. So, dito connected na pala tayo. Pumapast po yung ating AP. Okay, so once na connected na tayo, magbukas na tayo dyan ng ating browser. And then dito, type natin dyan yung 10.0.0.1/admin. So ito, mayroon na dito. Ayan. And then, login tayo sa ating dashboard. So, naka-default lamang ito, no? Kasi kaka-flash lang natin. Okay, then sign in tayo. Hop, mali. Ulitin natin. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Then type natin yung code kasi namali tayo. 7ZHW8. Yan, so sign in lang natin. Okay, so after nating maka-sign in, click natin tong menu sa gilid. And then sa pinakababa, yung device, click natin yan. Okay, so dito ay makikita natin yung license information, no, ng ating device. So yan po yung ating license key. And then kung sino po yung may-ari, ito yung email natin.
Yan, sa baba. Owner, license key, license type, so naka-license, serial, ito po yung device ID, yung serial ng ating board. Okay, so dito meron tayong makikita ang revoke, pero walang remove. So saan ba natin makikita yung remove? Doon po yan natin makikita sa account natin sa Pisofy. So pag nag-revoke po tayo dito ay hindi pwede. So dito ay revocation token lang yung ating ilalagay. So pag nag-revoke tayo ay kailangan muna natin siyang i-remove doon sa ating Pisofy account. Okay, so ang gagawin natin dyan, i-copy natin tong ating serial para hindi na tayo mahirapan mamaya sa pag-search kapag marami na yung ating mga devices. So once na nakapy na, mag-login tayo sa ating Pisofy account. Ayan, pisofy.com. Okay, menu, click natin yan, then login. So dito mag-login na tayo. Okay, so nakapag-login na tayo mga ka-IT. Ito na yung pinaka-dashboard ng ating Pisofy account. So ang gagawin natin dyan, click natin yung menu. And then punta tayo sa devices and then all devices. So dito pag nakikita nyo, marami akong mga devices dito, no? Nasa 168 yung total. Kaya ko kinapi yung device ID kanina para i-search ko na lang siya dito para hindi ako mahirapan. So dito sa search, i-paste ko lang yan dyan and then lalabas na dito yung device ID nitong ating board. Okay, so after that, i-click natin yung device ID and then dito natin makikita yung buong details ng ating board. Okay, so ito siya. Yan. Okay, so dito makikita rin natin yung license information. So sa baba, meron tayong makikitang remove license. So take note mga ka-IT, dito pa lang ay pwede na natin siyang i-remove. Alright, so yung remove ay yun nga, yung sabi natin kanina, no, temporarily inaalis natin yung license dito sa ating board, pero hindi siya permanent. So ang gagawin natin dyan, dapat natin siyang i-revoke. Okay, so yung remove ay remove lang. So halimbawa ito, tapos i-use na natin yan. So ma-remove na yung license dito sa ating board. So pag revoke naman, ang gagawin natin, click pa rin natin itong remove and then i-yes natin. Okay, and then yan, i-okay na natin. So ang nangyari, na-remove na yung license dito sa ating board, pero hindi siya permanently na tanggal. Kumbaga within a period of 1 month, no, sabi din kanina, ay ibabalik siya kusa ni Pisofy. Pag na-detect ni Pisofy na running pa rin siya dito sa board na to, so ibabalik yun ang kusa. Kaya ang gagawin natin dyan, kailangan natin siyang i-revoke, no, kasi permanent nating inaalis yung license dito sa board kapag nga tayo ay magpapalit ng system, no, tsaka hindi natin gagamitin itong board. Okay, so even magpalit tayo ng board, so kailangan pa rin natin siyang i-revoke para magamit natin agad-agad yung license. So ang gagawin natin dito, once na na-remove na natin yung license, ay mag-scroll down tayo sa itaas, balik tayo sa itaas. Dito natin makikita yung revocation token, no, yung binuksan natin kanina sa ating portal. So itong revocation token, ito yung i-copy natin at ipipaste natin doon sa may revoke para totally siya na maalis na dito sa board, no, yung license. So ang gagawin natin, i-copy natin yan and then balik tayo dito sa ating device information, no, sa portal na ito yung kanina. So i-refresh natin and then i-click natin yung revoke. Ayan, then dito i-paste na natin yung revocation token na kinapin natin. Ayan, paste natin. So yan na po. So mangyari dyan, pag i-click natin yung revoke, automatically mawawala na to ng license yung ating board. Okay, so try natin, revoke natin, then okay. Ayan, so successfully na. Ayan, nag-refresh na siya. Wala na po tayong license na makikita. So totally at agad-agad siyang inaalis
dito sa ating board. Okay, so pag remove lang ay temporarily lang po yon, no, na inaalis natin yung license. Unlike sa revoke ay permanently na nating nire-remove yung license. So kung i-refresh natin yan, okay, so same pa rin, no license pa rin yung lumalabas. Okay, so totally wala nang license tong ating board. So ang gagawin natin, no, pag papalit tayo ng ibang system, so pwede na nating i-flash itong ating SD card, and then pag tayo ay gagamitin ulit yung license ay pwede naman kasi andyan na naman siya sa ating account sa Pisupay. Automatically po siyang binabalik doon sa available na mga licenses natin. So unlike dito, ayan, so nag-refresh na yung ating Pisupay account. So punta tayo sa menu, then licenses, all licenses. Gagawin natin sa status, click natin yung available. Eto, so meron tayong dalawa. Yan, available. So ito na yung isa na nirevoke natin dyan. Alright, so dito siya babalik sa available license pag nirevoke natin siya totally dito sa ating board. So, pag tayo ay mag-login ulit sa portal natin, so ito halimbawa, mag/admin tayo dyan. Okay, so yan. Then, punta tayo sa ating device ulit. Ang lalabas dyan ay no license pa rin. Okay, so yan po. So, kung gusto naman nating assign license, so same pa rin, clicking natin yan. And then mag-redirect ito sa ating Pisupay account. And then pwede na tayo mag-assign ng license doon. No? So meron naman tayong tutorial kung paano tayo mag-activate or mag-assign ng license sa ating bagong build na Vindo, no? Pisupay Vindo machine. So meron po tayo dito sa ating YouTube channel. Panoorin nyo lang. So yun lang mga ka-IT, kung ano ba yung pinagkaiba ng remove at saka revoke, no? Sa mga nagtatanong sa atin, ay pwede nyo pong i-gawing guide itong ating video. So yun yung pinagkaiba ng revoke sa remove. And of course, hindi pa dyan nakasubscribe sa ating channel, ay huwag natin kalimutan mag-click ng like and subscribe na rin yung ating YouTube channel. Sa mga nais pong mag-order ng PSYPay sa atin, meron po tayong iba't ibang packages. PM lang kayo mga ka-IT sa ating page, no? ka-IT PSYPay para po sa ating mga inquiries. So maraming salamat!